Commodore J. Tariela for joining us today dito sa ating Facts First program. Maraming salamat po. Ga. Yan. Okay, Ga. Yes. Hindi ba masisira Ga kung i-large muna ako? May hilan tayo doon kay Tariela. I-large kita. Ganto kalaki ang search ang pa? Sige. Ay, puti nga laki. Sige, babaan na lang ako. Lagay mo lang yung West Philippines natin. Okay, sige. Kaya po namin itatopic yung about dun sa West Philippines Sea. Kasi kung inyo pong napakinggan yung interview ni Christian Esguerra dito kay Commodore J. Tariela, it seems na isa na rin siya sa isang political propagandist against the former president saka itong sa PDP laban. Malinaw po ninyong narinig na nag-iiging political na ang pagsasalita nitong si Commodore Tariela na spokesperson ng Philippine Coast Guard, which is dapat hindi yun mangyayari. Hindi dapat siya political, pero isa na rin siya sa ginagamit ngayon para atakihin ang former president at ang PDP laban. Katulad ng narinig nyo kanina, 'di ba? Ang sabi niya ay may Manchurian candidates na din daw po. Hindi lang daw nagpapakilala, pero obviously it's very clear indirectly na pinatutungkulan niya ang mga PDP laban senatorial candidates. Ibig sabihin po ng Manchurian candidates, yan po ay puppet. And usually, pag sinabing Manchuria, yan ay isang lugar doon sa China, sa northern part of China. So Manchurian, ibig sabihin, puppet ka na kumakandidato na isang politiko ng China. Puppet ka ng China. So pinag-uusapan po natin ito dahil sabi ko nga po nitong mga nakaraan, isang malaking usapin pagdating sa propaganda at magandang tools ito na gamitin ng mga political enemy ng pro-Duterte at ng PDP laban. Gagamitin sa kanila. Ang dahilan po, ito ay masyadong komplikadong usapin. Ito ay technical at hindi pamilyar ang mga karaniwang Pilipino dito sa usapin na ito. Itong usapin na ito ay mahirap ipaliwanag. Kaya po, ang nangyayari, kahit kapag ang usapan ay dinidikdik na ang dating Pangulo at ang mga PDP laban na mga kandidato, lalong-lalo na itong si Congressman Marcoleta, ay hindi siya maipagtanggol noong mga sumusuporta. At ang nangyayari, tatahimik na lamang yung komunidad na sumusuporta sa ating dating Pangulo at sa PDP laban kapag tinatawag na pro-China. Hindi natin ma-articulate at masabi ang dahilan bakit hindi sila pro-China at sila pa nga ang gustong magbigay ng linaw ukol sa PDP laban, ay ukol sa West Philippine Sea, yung sigalot dyan. Dahil hindi po na tayo, wala tayong sapat na kaalaman ukol dyan. Kaya naman, isa sa mga napag-usapan namin, itong aking kasama dito na si GATV, na isang bahagi ng kanyang pagla-live ay tatalakayin namin itong tinatawag na issue doon sa West Philippine Sea. So, kung inyo din pong narinig, no, political na magsalita si Tariela, attack dog na siya. Kumbaga, sinabi nga niya sa kanina, mahihirapan daw si BBM na isulong yung modernization ng AFP. Mahihirapan si BBM pag ang naupo daw po ay 12 na pro-China na mga senador. So obviously, ang tinutukoy niya dito ay yung mga inendorso na senatoriables at yung mga politiko na nandyan sa PDP laban na tumatakbo bilang senador. May butas na po yung sinabi doon ni Tariela. Bakit? Sino ba ang nagsusulong ng modernization sa at masama nga ang kanyang loob nung bawasan ng
almost 10 billion pesos yung modernization. So, hindi niya, kumbaga, nag-backfire sa kanya yung sinabi niya na yun. Dahil mismo si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang pinsan na itong si Romualdez, kasama ng mga kasapakat niya sa Kongreso, sila mismo ang ayaw ng modernization at ayaw nila na ipagtanggol yung West Philippine Sea. Sapagkat kung gusto nilang ipagtanggol yung West Philippine Sea po, dapat may ginawa na sila. May movement. Ginawa na sila. May movement ba kayong napapansin sa administrasyon na ito? Wala namang movement na isulong na maayos yan. Ang ginagawa nila, ginamit nila yung weapon sa loob ng bansa, lalong-lalo na ngayong papalapit na eleksyon, midterm election, at lalong lalakas yung ugong na usapin na yan pag malapit ng 2028 election, pag hindi nila na-impeach ang ating presidente. Kaya paulit-ulit namin sinasabi, itong issue ng West Philippine Sea, mahalaga po ito at kinakailangan kahit papaano magkaroon tayo ng konting kaalaman. So, ayan nyo lang po ako, sandali lang po ito para magdumiretso tayo doon sa konting kaalaman na ibabahagi namin ukol dyan sa West Philippine Sea. Ang sinasabi nila kanina doon sa interview ko yung napansin, madami daw nag-react doon sa sinabi ni Marcoleta. Diba? Sinabi ni Isguera. At ang sabi pa doon, not harassment from China but pagkalat ng maling information. So mali daw po yung information na ikinakalat. So ang nagsalita po nung kanina ay itong si Isguera. So marami daw pinapakalat na maling impormasyon galing sa mga trolls. Obviously, hindi po yan galing sa mga DDS. Sapagkat, kumbaga, kahit tayo walang written, walang mga written na code or ethical code as nagla-live tayo dito, gumagawa tayo ng content, never tayong pumapatol sa mga maling impormasyon. Ang sinasabi pa nila, divided ang Pilipino at hindi naiintindihan ang West Philippine Sea. Yung sa sinabi ni Tariela na divided daw ang Pilipino, oo, divided ang Pilipino sa West Philippine Sea sa usapin na yan dahil ang gobyerno na mayroong obligasyon para ibigay sa atin yung tamang impormasyon hindi naman po nila ginagawa. Ni isang artikulo ng UNCLOS walang ibinibigay o ipinapakita sa atin. Ang ipinapakita nila sa atin kaya nagkakaroon ng division yung tinatawag po na political agenda. Pag may political agenda sa pagbibigay mo ng impormasyon, sigurado po magkakaroon ng division o pagkakabahabahagi. So sila mismo yung gumagawa ng divisiveness po. They divide the Filipino people using the issue of the West Philippine Sea. So meron pa silang ginagawa na propaganda against kay Marcoleta. Sinasabi nila nagawa-gawa lang daw sinabi daw ni Marcoleta nagawa-gawa lang daw ang West Philippine Sea. Bakit natin nasabi na propaganda yon? Nilalagay nila yung mga salitang hindi naman ni Marcoleta sinabi sa bibig ni Marcoleta at kanilang inaangguluhan. Papaano natin dapat maunawaan yung sinabi o angguluhan yung sinabi na yun ni Congressman Marcoleta? Totoo yung sinabi niya, nagawa-gawa lang ang West Philippine Sea. Sinabi niya yun, pero minisquote nila at hanggang dun lang yung kanilang ikino-quote. Dapat sinabi nila din na nung sinabi yun ni Marcoleta, ni Congressman Marcoleta, ay ang ibig sabihin niya ay idinugsong niya yung gawa-gawa lang ito dito sa Pilipinas at ito ay administrative order. Fact ba yun? Oo, yun ay fact. Totoo yun. Administrative order yun sa panahon lamang ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Totoo po yun. So, merong administrative